Marami ang natututong mag-ipon sa pamamagitan ng paghuhulog ng barya sa alkansya. Pero ang isang panukalang batas nais ipakulong at pagmultahin pa ang mga nag-iipon ng barya dahil nawawala na raw ito sa sirkulasyon ng pera. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Barya-barya ang iniuhulog sa alkansya. Hindi ba't karamihan sa atin dito nagsisimula sa pag-iipon nung tayo'y bata pa? Pero paano kung ang pag-iipon ng piso nadala na hanggang pagtanda? Meet Pamilya Nono. Ang padre de familia na si Mang Nestor, 54 anyos pero nag-iipon pa rin ng barya. Bagay na namana na ng kanyang mga anak hanggang kanilang pagtanda. Minana namin sa mga ninuno namin mga Taga-Ilocos. Yung mga loose coins, iniipon nila hanggang sa nakatanda na nila, ibinigay nila. Katunayan, ang buong pamilya may 17 alkansya na. May kawayan, piggy bank, pati lata. Ito yung sa panganay kong ate. Ito yung sa dalawa. Ito yung sa dad ko, coin collections niya. And this is yung sa mom ko. And ito yung sa akin. Bagamat kapuri-puri sila sa iba, ang mga nag-iipon ng barya gusto raw ipakulong at pagmultahin sa isang panukalang batas. Ang resulta kasi kung napakaraming piso-piso ang inyong tago, nawawala sa sirkulasyon ng mga barya. Ayon kay Iloilo Representative Jerry Treñas na may akda ng Anti-Hoarding of Philippine Legal Tender Coins Act of 2013, pananabotahe raw ng ekonomiya ang pag-iimbak ng sobra-sobrang barya. Napataas tuloy ang kilay ng ilan naming nakausap. Hindi naman ninanakaw yung pera eh. Wala namang masama mag-ipon. Huwag namang ipakulong. Multa siguro. Bagamat wala namang shortage ng barya sa bansa, kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakababawas ito ng pera sa sirkulasyon. Maraming baryang umiikot talaga, dapat umiikot. Kaya lang, yung iba natutulog o nakapreso sa mga garapon, sa drawers. Mahalaga pa naman ang barya sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Sa mga ordinaryong pagbili, halimbawa, pwede ba namang ambutal sa presyo, hindi nasusuklian o hindi na lang ang katapat? Kailangan sa panukle, lahat-lahat, kailangan yun. Kaya naman patuloy ang paggawa ng BSP ng sapat na barya kahit pa kung tutuusin, mas mahal pa ang paggawa nito kesa sa halaga nito. Kabawasan din sa iuunlad ng ekonomiya ang pagpapatulog ng pera sa alkansya, lalo kung hindi naman ito mga collectible. Mas lalago raw kung ilalagay na lang sa bangko at kikita pa ng interes. Gayon din kung ilalagay sa negosyo. Sa ganitong paraan, iikot ang pera, mapapakinabangan ng iba, magpapaunlad ng mga kumpanya at makakalikha pa ng trabaho. Kaya naman approve sana sa BSP ang mga hakbang para hadlangan ang pagtatago ng barya. Ang tanong na lang, paano ito ipatutupad? Paano kung meron kang nahulihan ka ng isang alkansya na punong-puno ng piso o ng 25? Automatic ba yun na ikaw ay lalapatan ng 8 taon o kalahati? Dano Tingkungko, GMA News.